Oh, yung gulo na yan. Yung gulo dyan sa Congress. Yung gulo sa Congress. O, pakinggan natin. Away-away dyan. Hindi lang si Magalong ang hinahanap ni Toby Chanco. Hinahanap niya nasan si Zaldico. Sabi nyo, lahat pantay-pantay. Kahit sino walang sasantuhin pero bawal mag-testify ang isang congressman. So, paano yan? Pwede bang mapanagot yung mga hindi magte-testify? Anak ng tinapay yan. O, sige nga, ano to? Is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Zaldico. Ako po! Bininggit yung pangalan. May USB. Tapos may pangalan na binanggit. Magre-react yan. Sinong una magre-react? Ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Colleagues. Kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Oh, ito USB insertion. Oh, Zaldico yung pangalan. Pero bakit Zaldico lang? Para sa akin hindi ako kontento na si Zaldico lang yung nadadrag dito. First off, Zaldico has no power without the Speaker of the House. So, while pinananagot natin si Zaldico dito, dapat yung ka-riding in tandem niya, which is yung speaker, damay din. Diba? Ipatawag, pati si speaker. At itanong, alam mo ba itong mga to? Inaprubahan mo ba itong mga to? Oh, may kinalaman ka ba rito? Oh, dapat yun. Oh, hindi lang puro si Zaldico. Kawawan mo si Zaldi, bait-bait niyan. Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. Oh. No, Mr. I Chair, have the floor. Yan. just to, on the I record, have the floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to I have invite. the floor. Yan ang maganda. Dapat ganyang katapang. Huwag kang magpapabraso. Oo, sigurado na etong si Zaldico, pinalibutan niya na yung sarili niya ng mga didepensa sa kanya dyan. Kasi busog na busog yung mga kongresista na yan nung panahon ng 19th Congress. Ang namayani nung 19th Congress, yung AKAP-AIX at yung kung ano-ano pang mga kagaguhang ayuda, neto ni Romualdez at saka ni Zaldico. O, hindi ba? O, yung blankong GAA, nandiyan pa yan. O, hindi pa natin yan, hindi pa sila lusot dyan. Ang laki-laking pera niyan. Ngayon, tama itong ginagawa ni Chanco na labanan itong mga nagpapanggap na mga kongresista na mga abogado naman talaga ni Zaldico. Tama nga naman O gusto natin na maayos itong problema natin. Gusto natin na itong kongreso ay itong hearing na to ay may katuturan. O kailangan lahat ng mga involved na tao ipatawag natin. Nakalagay nga doon sa listahan ng Pangulo, SunWest. O dapat yung may-ari ng SunWest, maano natin dito kasi siya ay may-ari ng siya ay contractor and at the same time, siya pa yung may hawak ng budget at nag-a-allocate ng mga budget, gumagawa ng mga insertions.
nag-allocate ng mga budget kung saan mapupunta itong mga idadagdag at saka mga babawasan. So dapat pumunta siya rito at magpaliwanag on his own. Bakit hindi natin imbitahin? Isangkot siya. Ngayon, dahil kongresista, hindi pwedeng maging resource person. Di ano pang silbi nitong hearing nyo? Di wala kasi papanagutin nyo lang, palalabasin nyo lang dyan sa hearing na ang may kasalanan DPWH, ang may kasalanan District Engineer, ang may kasalanan ay yung mga kontraktor para mailihis ninyo sa inyo yung sisi ng taong bayan. Kayo naman talaga nagpopondo niyan. First District, may mga proyekto dyan. Sino ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Congressman. Hindi ba congressman ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Tapos yung proyekto, hihingi ng permiso doon sa local government para pagdating sa mga harang-harang ng kalsada, isasarang mga kalsada, mga maaapektuhan na buhay ng mga Pilipino habang ginagawa yung mga construction na yan. Hindi ba? Pero ang budget nagsisimula sa Congress. At ang congressman ang nagpo-propose ng budget ay ng project at may mga pera na involved diyan. Tapos i-award diyan, ibibigay yan sa DPWH, as yung DPWH i-award naman sa kanino? Di umano doon sa construction firm ng congressman na yun na nagpropose ng proyekto. Di ba? Doon tayo dapat nagfo-focus. Sino itong mga politiko na ito? Sino itong kasabwat ng politiko na DPWH? At itong contractor na pinagbigyan nila whether conflict of interest, ibinigay yun sa firm ng kamag-anak ng congressman. Dapat yung mga firm na yan ma-suspend or ma-blacklist na yan. Tandaan ninyo Yang Diskaya, yung kumpanya nila na blacklist na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. At nakakuha ulit yan ng lisensya noong panahon na ni Bongbong Marcos. Bakit yan na blacklist noong panahon ni Duterte? Na blacklist yan dahil may mga proyekto sila na delayed. Hindi nila natapos online. Ghost project ba? Hindi. Delayed lang. Na-delay lang at na-suspend sila doon. At ngayon, nakakapag-operate na ulit sila. Ang masama, siyam yung kumpanya na sila yung may-ari at lahat yung nagbibid sa mga kontrata, which is dapat ipagbawal na din yan. So, ayusin na rin yung pagbibigay ng permit nitong pick-up na to. Mga buwisit kayo.